Magandang araw mga calls, mga paps, mga maps, mga guys. Nandito na naman tayo sa ating channel at welcome po. Sa mga baguhan po dyan na nanonood sa atin ngayon, please consider na mag-subscribe po kayo sa ating channel, mag-share at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos nating i-upload. Ang pag-usapan natin ngayon mga guys, mga paps, mga calls ay ang PCV ng ating Suzuki DE64. Bali, ang video na ito ay huli na po nating nakuhaan sa ating sasakyan, kasi nung una nga hindi natin naisip na kuna natin ng video ito while ginagawa natin yung pagpalit ng PCV. So ang ginawa natin, i-videohan natin, in-explain na lang natin kung paano natin ginawa yung pagpalit, tapos yung mga epekto nung bad PCV, yung may sira na PCV. Ibig sabihin ng PCV is positive crankcase ventilation. Ang purpose po ng ating PCV sa makina ay siya po ang mahawak ng oil sa loob ng ating makina. Habang ito'y umaandar at nagsusunog ng fuel, yung excess po na gases sa combustion at sa loob ng makina ay hinihigop po niya, tapos papasok niya ulit doon sa intake manifold. Ngayon, pag napasok na yan doon, susunogin naman siya uli ng combustion para ilalabas na naman sa ating mga muffler, sa ating exhaust pipe. So yung gas kasi na yon, nung panahon na una, hindi bawal yon, kaya pag nakikita yung malalaking truck, mayroong nakakabit na hose sa ilalim ng makina na bumubuga ng usok, yun ang excess gas na galing doon sa loob ng makina. So nung nag-regulate na nga ang ating mga manufacturer ng sasakyan, ginawa nila, imbis na ilabas yung excess gas na hindi nasunog sa loob ng makina, pinabalik ito sa manifold para masunog uli ng combustion at ilabas sa exhaust pipe. So ganun yung circulation niya. So kung nababara na nga yan or hindi na normal, magkakaroon nga ng sobrang vacuum sa loob ng makina. So hindi na siya nare-regulate yung pasok labas ng hangin na yan sa gas na kasabay. So ang nangyari sa akin, lumabas nga doon sa nag-leak siya doon sa may crankcase pulley, tapos doon sa may crankcase oil seal, doon siya lumabas ang oil. So mamaya sa panghuli na natin, papakita ko po yung mayroon akong picture nung time na yun na hindi pa tayo nagpapalit ng PCV. Yun nga na may biglang lumabas na oil sa ating bandang crank pulley oil seal. Naglabas ang oil doon, tapos yun nga, kaya troubleshoot na natin, kaya napalitan siya ng PCV. So mga paps, mga calls, tali na at sundan na ninyo ang aking explanation sa pagpalit ng PCV, ng bagong PCV. Para na. Ito guys, mga paps, mga calls, ang ating original na PCV. Medyo matigas na rin yung guma niya. Tigas na. Bibiyak na guys, mga calls, mga paps. Tigas na. Nahihirapan ako magtanggal ito kasi tigas na nga.
So, ang diskarte nito guys, pagka mahirap tanggalin, buha lang kayo ng cutter, tapos i-cut nyo yung isang side niya sa taas, yung madali yung abot, tapos diakin nyo para pag sungkit nyo, madali na siyang makalabas. Yan. Ito yung original natin, pudpud na, at nakikita na yung kabila. Yan. Nakikita na sa kabila. Nakikita na sa kabila. Wala nang harang sa loob. Dapat valve kasi mayroon niyang harang sa gitna, mayroon siya, so pag inaalog-alog yan mayroon siyang laman. Ito wala nang laman. Ano, sunog na sunog pa, parang sunog, napupudpud na rin siya. Pinalit natin guys, ganito na. Dali na itong palitan guys, mga paps, mga calls. Itin lang to, tapos atras doon, gamit ang plier. Pagka natanggal na yan, hindi na yung bunutin, dahan-dahan. Pagka nabunot na yan, bunutin mo, susunod na ng yung PCB bag. Panghuli na tong grommet, yung rubber niya. So, bago pa yan. Nung hindi pa natin to napalitan guys, mga paps, mga calls, ang nangyari, nagsuka ang ating sasakyan. Hindi ko napansin kaagad na kung nagbiyahe ako ng long distance, 100 kilometers, sobra. Pagdating ko sa area, parang naamoy akong parang may naamoy akong oil na sunog. Yun ang tinignan ko, chinik ko sa ilalim, suka na siya. Siguro na na pilitan yung pressure ng makina po lumabas doon sa crankcase. So makikita nyo dito guys ang ating video nung nagsuka siya. Yung hindi video pala kasi matagal na itong nangyari, buti mayroon pa akong natirang pictures. Tapos kaya nga hindi na natin ito nakuha ng pictures na nagpalit tayo kasi hindi ko naisip i-post itong ganito. So ngayon huli na natin ginawa ng video, tapos na siya. I-post ko yung epekto nito guys ng sirang PCB na ganito. Wala nang laman. Ito pag yun naalog-alog mo siya, mayroon siyang laman, parang maresang spring, saka ito may bakal sa loob. Ito walang laman. Kaya ang nangyari, mausok. Kung nakita yung video ko sa pagpalit ng spark plug, medyo maitim. Saka yung naglinis tayo ng oxygen sensor, dami ring carbon, itim din. Kasi isa pala itong nagdagdag sa rich mixture ng fuel sa ating makina. Kaya hindi na nasusunog yung ibang fuel, naging usok na lang siya, maitim na usok. At minsan lumalabas sa ating tambutso, may mga carbon pang lumilipad. So nung pinalitan na natin siya, nawala na yung ganun. Tapos pagka medyo wala ng usok, yun na, naglinis na tayo ng spark plug, nagpalit tayo. Hindi lang natin pala nilinis yung pinalitan pa natin yung spark plug, tapos naglinis tayo ng oxygen sensor. Meron tayong video niyan paglinis ng oxygen sensor, mga paps. Tingnan nyo na lang dyan sa ating playlist. Sarap pagpalit ng spark plug na bago. Kasi hindi ako nagpalit ng spark plug na bago hanggang hindi ko siya na check kung bakit siya umuusok ng itim. Wala naman siyang oil sa tambutso. Pag
magpahid ka lang kamay mo sa tambot, so wala naman siyang oil, so dry na dry siya, carbon talaga siya. So yan nga, pag nagpalit na tayo, okay na siya. So bibigay ko mamaya sa inyo yung mga epekto nitong sirang PCB. Pagtanggal nito, pwede ka magamit nito ng itong grommet, itong rubber niya. Pagtanggal nito, pwede gamitan na siya ng nut screw. Ganyan mo na lang. Pero kailangan kung matigas siya, hiwain mo siya ng cutter sa loob para mag-separate siya yung isang bahagi dito. Tapos pag sungkit mo, pwede mo siyang ibaba yung kabilang dulo para magluwag. Madali na siyang tanggalin. So ito na mga guys, mga calls, mga paps, ang isa sa mga epekto ng sirang PCB. Sa akin nga ito ang nangyari. Naglabas ang oil, nag-leak sa may bandang crank oil seal, front crank oil seal, sa may pulley yung nakakabit sa alternator saka sa water pump na pulley, dyan sa naglabas. So makikita nyo dyan, basang basa talaga siya, oh. So nakikita nyo. So pagkatapos natin yan mapalitan, ito na ang nangyari after 6 months na mula nung napalitan. Ito na yung picture niya, yung video niya, wala na siyang basa na oil. So tuyong tuyo na siya. So hindi lang natin nahugasan yung dating oil niya sa taas, kaya nga medyo madumi. So ganyan guys, dry na siya. So ito na nga mga calls, mga paps, ang mga simptomas ng bad PCB valve. Una-una is check engine, posibleng lalabas sa ating mga dashboard sa karamihang mga sasakyan. Yan. So pangalawa, high idle or rough idle RPM. So parating mataas ang RPM, ang andar ng makina natin. Lean mixture or rich mixtures sa fuel. Bali ang lean, kinukulang sa gasolina, kinukulang sa fuel ang ating makina. Yung rich mixture naman, sobrang sobra naman ang binibigay ng ECU natin na fuel. Kaya nga parihan nung sa akin nangyari, mas maraming fuel ang binibigay ng ECU, kaya hindi na nasusunog lahat at malakas sa fuel, lakas sa kain. Ang sobrang fuel na hindi na nasunog ay ilalabas na lang niya sa ating exhaust pipe in form of black smoke, white smoke, or blue smoke. Next, misfires. Sa iban dito, tawag nila ay backfire. Ay yung pumuputok ang ating muffler na may kasabay na apoy na lumalabas sa ating muffler. Rough acceleration, minsan kumakadyot, minsan diin ka na, ayaw pa rin tumakbo, mahina pa rin ang hatak. Increase oil consumption and oil leaks, madaling maubos ang ating engine oil sa ating makina kasi tumatagas nga, nagli-leak. So pariyan sa akin nagli-leak. Tapos black smoke, white smoke or blue smoke ang lalabas sa ating exhaust pipe. So yan lang mga paps, mga calls, mga guys. Huwag kalimutan ang mag-like, mag-share, mag-subscribe at pakipindot ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong uploads. Salamat po.